Nasaan na ang pera ko? Ilabas mong ninakaw mo sa akin, Eric. Napakawalang hiya mo talaga. Pagkatapos ko kayong ampunin, ay ganito pa ang igaganti nyo sa akin. Mga wala kayong utang na loob. Mga magnanakaw. Maniwala ka, tita. Hindi ko po kinuha ang pera nyo. Aray ko! Tama na po! Tama na! Hindi kita titigilan na hampasin itong 2x2 hanggat hindi mo inilalabas ang pera ko. Tita, tama na po. Huwag niyo na po saktan ng kapatid ko, tama na! Nagulat ako isang gabi. Nang pagpasok ko sa bahay ni Tita Norma, ay hinahampas niya ng 2x2 ang nakababata kong kapatid na si Eric. Nasa isang sulok lang si Eric at puno na ng pasa ang binti at braso. Iniharang ko ang sarili ko kay Eric upang protektahan siya. Umalis ka dyan, Adjo. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan. Paano di po ako makikialam? Kapatid ko po ang sinasaktan niyo eh. Dapat lang nasaktan siya dahil magnanakaw yung kapatid mo. Umalis ka dyan. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi niya ibinabalik sa akin ang pera ko. Hindi magnanakaw ang kapatid ko, Tita Norma. Dahil hindi kami tinuruan ng mga magulang namin na magnakaw. Isa pa, wala kang karapatang saktan kami. Oo, ikaw ang umampun sa amin simula nang mamatay ang nanay at tatay namin. Pero nagtatrabaho ako at lahat ng sinasahod ko ay napupunta sa'yo. Aba, dapat lang. Libre na nga kayong tumitira rito. Kaya dapat lang na ibigay mo sa akin ang lahat ng kinikita mo. Saka bakit ang tapang mo na ngayon, ha? Bakit? Kaya mo na bang mabuhay nang wala ko? Oo, kaya namin, Tita Norma. Pero nagtitiis lang kami dahil may utang na loob kami sa'yo. Pero kung alam mo lang, matagal na namin gustong umalis sa impyernong bahay na to. Dahil kahit kailan, ay hindi mo kami itinuring na kadugo mo. Ginawa mo kaming alipin mo, tapos ngayon sinasaktan mo ang kapatid ko. Hindi na pwede to, tita. Hindi ko na kayang manahimik na lang at huwag kumibo sa mga ginagawa mo sa aming magkapatid. Ba't walang hiya ka? Wala kang pakialam kung saktan ko ang kapatid mo dahil magnanakaw siya. At ikaw naman, kaya rin kitang saktan kapag ginusto ko. Hahampasin sana ako ni Tita Norma ng 2x2, pero mabilis akong tumayo at hinawakan ko ng mahigpit ang 2x2. Nagulat si Tita Norma nang agawin ko yun sa kanya at itapon ko yun sa saig. Tinignan ko siya ng matalim at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Bakit ganyan ka makatingin, ha? Ano? Lalaban ka? Lalaban ka na? Demonyo talaga kayong magkapatid. Hindi na ako nagtataka kung bakit kayo namatayan ng nanay at tatay dahil parusa yan sa inyo. At hindi rin ako nagtataka kung bakit hindi ka nakapag-asawa dahil walang lalaki ang tatagal sa'yo dahil dyan sa demonyong ugali mo. Aba, hayop ka! Namemersonal ka na! Lumayas na kayo sa pamamahay ko! Hindi ko kayo kailangan dito! Layas! Lumayas kayo! Talagang lalayas kami! Tignan natin kung sino ang mahihirapan kapag wala na kami rito sa bahay mo. Kayo ang mahihirapan. Isinusumpa ko na mas lalo kayong maghihirap na magkapatid. Mga walang utang na loob. Matagal na kaming bayad sa utang na loob namin sa'yo, tita. At meron pang interes. Kinuha ni Tita Norma ang mga damit namin ni Eric at ibinalibag niya yon sa labas ng bahay. Hinila ko si Eric palabas at nang may nakita akong sako ay doon ko inilagay ang mga damit namin. Tumayo si Tita Norma sa pintuan at dinuro-duro niya kami. Huwag na kayo makabalik-balik dito. Hindi ko kailangan ng mga demonyong kasama sa bahay. Ang kapal ng mukha niyong magkapatid. Pagkatapos ko kayong ampunin at bigyan ng bahay ay ganito pa ang igaganti niyo sa akin. Mga punyeta kayo. Makakarma kayo. Isinusumpa ko. Makakarma kayong dalawa. Hindi na ako sumagot kay Tita Norma at naglakad na kami ni Eric palayo. Habang pasan ko ang sako ay nakaalalay ako kay Eric dahil hirap siyang maglakad dahil sa pambubugbog ni Tita Norma sa kanya. Nang nakarating kami sa isang lumang waiting shed, ay umupo muna kami doon para magpahinga.
Awang-awa talaga ako kay Eric dahil halos wala ng paglagyan ng pasa ang buong katawan niya. Grabe talaga si Tita Norma. Di ko akalain na kaya kanyang saktan ng ganyang katindi. Pero Eric, sabihin mo nga, ikaw ba talagang kumuha ng pera niya para magalit siya sa iyo ng ganun? Hindi ko kinuha yung kuya. Sa pagkakaalam ko, ay pinambinggo niya yung sinasabi niyang nawawala niyang pera eh. Siguro natalo siya at nakalimutan niya lang. Alam mo namang makakalimutin si tita, di ba? Tapos, porke ako ang palaging nasa bahay, ay ako ang pinagbintangan niyang kumuha. Kita mo na? Kita mo na? Siya naman pala may kagagawan kung bakit nawalan siya ng pera eh. Tapos ikaw ang sisisihin niya. Anak ng putya, oo. Ay, nako. Pero di bale. Di na talaga tayo babalik sa bahay na yon. Tignan lang natin kung di siya mahirapan kapag mag-isa na lang siya ron. Pero kuya, paano na tayo ngayon? Wala na tayong bahay. Magiging palaboy na lang ba tayo simula ngayon? Huwag kang mag-alala, Eric. Dahil kaya natin to. Basta't magkasama tayong dalawa, ha? Saka mas mabuti pang maging palaboy tayo kesa meron nga tayong bahay. Pero sinasaktan naman tayo ng kasama natin at ginagawa tayong alipin. Naaawa rin kasi ako kay Tita Normie. Kasi mag-isa na lang siya ron. Nako, malulungkot yung panigurado. Ang bira ka, talagang nagawa mo pang maawa sa kanya. Sa sarili mo, hindi ka naawa. Tignan mo nga, at ang dami mong pasa oh. Kung di lang talaga natin siya kadugo, nako, ididimanda ko siya eh. Pero hayaan na natin si Tita Norma. At wag na natin siyang isipin. Ang isipin natin ay ang mga sarili natin. Kung hindi na tayo babalik kay tita, saan tayo pupunta kuya? Sandali, may naisip ako eh. Di ba merong mga kamag-anak si tatay sa Masbate? Ano kaya kung hanapin natin sila tapos sa kanila tayo humingi ng tulong, no? Sinang-ayunan ni Eric ang plano ko, Sir Blair. Naglakad kami papunta sa bus station kung saan sumasakay sa malaking barko ang mga bus. Mula Bicol ay bumiyahe kami papunta sa Masbate. Walang kasiguraduhan kung anong maghihintay sa amin sa lugar na yon, pero nilakasan ko na lang ang loob ko at nagdasal ako na sana yun na ang maging simula ng magandang pagbabago sa buhay namin ng kapatid ko. Pagkarating namin sa Masbate ay ilang araw kaming natulog sa kung saan-saan. Tinipid namin ng gusto ang perang meron kami para kahit papano ay makakakain kami ng kapatid ko. Araw-araw ay naglalakad kami at nagtatanong kung kilala ba nila ang kamag-anak ng tatay namin. Pero kahit isa ay walang nakakakilala sa kanila. Hanggang sa nakarating kami sa isang liblib na baryo. Dahil sa labis na pagod ay nagpahinga muna kami sa ilalim ng isang mayabong na puno sa gilid ng daan. Kuya, halos mag-iisang linggo na tayo naglalakad ah. Pero hindi pa rin natin nahanap yung kamag-anak ni tatay. Saka, mauubos na yata ang pera natin. Kapag nawala na tayo ng pera, magiging palaboy na talaga tayo nito. Ano ka ba? Think positive lang. Malay mo, narito sa baryong to ang mga kamag-anak natin, di ba? Saka, titipirin na lang natin ng sobra yung pera natin para hindi tayo magutom. Grabe, ang hirap pala ng ganito kuya no. Parang nagkatotoo na yata yung sumpa ni Tita Norma sa atin kuya. Baka habang buhay na tayong ganito na naglalakad at walang bahay. Ano kaya kung bumalik na lang tayo kay tita? Mag-sorry na lang tayo sa kanya. Malay mo, tanggapin pa niya tayo. Umalis na nga tayo sa impyernong bahay na yun tapos gusto pang bumalik, Eric. Tsaka wala kang dapat ikatakot basta't magkasama tayong dalawa. Akong bahala sa'yo. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi habang buhay na ganito ang sitwasyon natin. Okay? Kung sakaling di natin mahanap ang mga kamag-anak ni tatay dito, didiskarte tayo. Pwede naman akong maghanap ng trabaho. Saka ikaw, pwede ka rin magtrabaho. Di ba? Magtutulungan tayong dalawa, Eric. Kaya natin to. Nakita ko ang takot sa mukha ni Eric, Sir Blair. Alam ko na nag-aalala siya kung anong pwedeng mangyari sa aming magkapatid. Maging ako ay natatakot din naman. Pero syempre bilang kuya,
ay kailangan kong ipakita kay Eric na malakas at matatag ako para sa akin siya kumuha ng lakas ng loob. Maya-maya ay naghanap kami ng makakainan. Isang maliit na karinderya ang aming nakita. Isang matandang babae ang nagbabantay doon. Umupo kami ni Eric sa mahabang upuan na nasa harapan ng karinderya. Ano ang sa inyong dalawa, mga iho? 2 kanin lang po, Lola. Tsaka, meron po ba kayong libreng sabaw? Abay, meron. Sabaw ng nilagang baboy. Sige po. Saka, yun po, pakisamahan po ng libreng sabaw kung pwede. Hindi kayo bibili ng ulam? Lola, yung sabaw na lang po ang uulamin namin. Tinitipid po kasi namin ang pera namin eh. Tumango ang matandang babae at maya-maya, inilapag niya sa harapan namin ang 2 kanin at 2 mangkok na may mainit na sabaw. Agad naming nilantakan ni Eric ang pagkain na nasa aming harapan. Dayo kayo rito, tama? Abay, ngayon ko lang kayo nakita rito. Opo. Taga Bicol po talaga kami. Hinahanap po kasi namin dito sa Masbate yung kamag-anak ng tatay namin. Ang problema lang po, Lola, hindi po namin alam kung saan eksakto dito sa Masbate ang kinaroroonan nila. Abay, napakalawak nitong Masbate. Kaya kung hindi nyo alam kung nasan sila rito ay paniguradong mahihirapan talaga kayong hanapin ang hinahanap ninyo. Ano bang apelyido ng kamag-anak ninyo? De La Cruz po. Meron po ba kayong kilalang mga De La Cruz dito? Abay, sa lugar na ito, dito ako pinanganak at tumanda. Kaya kilala ko ang lahat ng mga taong nandito. Wala akong kilalang taga rito na may higanyang apelyido. Nako, ganun po ba? Siguro po sa ibang baryo na lang po kami maghahanap. Buti po't sinabi niyo yan sa amin para hindi na po kami mag-e-effort na maghanap dito. Isang lalaki ang biglang dumating para kumain. Kaya naputol ang pakikipag-usap ko sa matandang babae. Pagkatapos naming kumain ni Eric, ay nagbayad na kami at saka kami umalis. Naghanap kami ng maayos na lugar para makapagpahinga. May isang gubat sa gilid ng baryong yon at dahil maraming puno roon ay doon namin napiling magpahinga. Humiga ako sa tabi ng isang puno habang nakatingin ako sa kalangitan. Dahil sa bagong kain ako at dagdag pa ang pagod, ay nakaramdam ako ng antok. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Sobrang haba ng tulog ko dahil nang gisingin ako ni Eric ay gabi na. Aniya ay nagugutom na siya at baka pwedeng bumili kami ng pagkain. Bumangon na ako at nagsimula na kaming maglakad. Kuya, mukhang wala nang bukas sa tindahan ng ganitong oras. Tignan mo, oh. Sarado na ang lahat ng bahay eh. Oo nga eh. May karpyo kaya rito at wala nang katao-tao sa labas? Parang alas 7 pa lang o alas 8 pa lang yata ng gabi. Paano na tayo kakain ito, kuya? Saan tayo bibili ng pagkain? Kung wala, di magtiis muna tayo. At least makakatipid tayo, di ba? Napahinto kami sa paglalakad ng isang lalaki ang nakita namin na papalapit sa amin. Para siyang lasing dahil pasuray-suray ang kanyang paglalakad. Habang palapit sa amin ng lalaki, ay nalaman ko na yun yung lalaki na nakasabay naming kumain kanina doon sa karinderya. Laking gulat namin ni Eric nang sa isang kisap mata ay nagbago ng anyo ang lalaki. Naging mabalasik ang kanyang muka. Naging matutulis ang mga ngipin at kuko niya. Kasunod ay ang malakas na sumigaw at tumakbo papunta sa amin. Sobrang gulat naming magkapatid. Hindi na kami nakagalaw sa aming kinatatayuan. Pero nang malapit na sa amin ang nakakatakot na lalaki, ay isang matangkad na lalaki naman na may suot na salakot ang biglang sumulpot at sinaksak nito ang nakakatakot na lalaki sa dibdib gamit ang kakaibang patalim. Doon na kami tumakbo palayo ni Eric. Bumalik kami sa gubat at nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Kuya,
Bakit parang naging halimaw yung lalaki na yun? Saka sino yung sumaksak sa kanya? Sa tingin mo ba, masasagot ko ang tanong mo na yan? Parehas lang naman tayong bago sa lugar na to. Diyos ko, pero akala ko talaga kanina katapusan na natin eh. Yung parang halimaw na lalaki kasi, parang sasaktan niya tayo, parang papatayin niya tayo eh. Yung tingin niya sa atin, parang gusto niya tayong kainin. Kuya, hindi kaya aswang yun. Paano kung totoo pala ang mga aswang, kuya? At merong ganun sa lugar na ito? Ewan ko, Eric. Naguguluhan pa rin ako. Diyos ko. Pero mabuti na lang talaga dumating yung lalaking sumaksak doon sa halimaw. Kundi dahil sa kanya, malamang patay na tayo ngayon. Kaya nga, kuya. Siya ang nagligtas sa atin. Pero hindi pala dapat tayo tumakbo. Para nakapagpasalamat tayo sa kanya kahit papano. Hayaan mo na yun, Eric. Ang importante, ligtas tayo. Diyos ko. Sa ngayon, dito muna tayo sa gubat magpapalipas ng gabi. At mukhang ligtas naman dito. Bukas ng umaga na lang tayo kumain. At tiisin na lang natin ang gutom. Hindi agad ako nakatulog. Dahil inisip ko ang nangyari kanina. Nagdadalawang isip ako. Kung aswang nga ba o may problema sa pag-iisip ang lalaking muntik nang umatake sa amin. Pagsapit ng umaga, ay bumili kami ng tinapay sa panaderya. Kinain namin yun ni Eric sa tabi ng daan. Kuya, saan na pala tayo pupunta ngayon? Saan pa nga ba? Di maghahanap tayo ng ibang baryo. Kailangan nating mahanap yung mga kamag-anak ni tatay dahil hindi ligtas sa labas tayo namamalagi. Tignan mo yung nangyari kagabi. Nakakatakot kung mauulit yung nangyari sa atin na yun. Kaya nga, kuya. Hanggang ngayon di ko pa rin nakakalimutan yung itsura ng lalaki. Aba, para talaga siyang halimaw eh. Kuya, paano pala kung hindi natin mahanap ang mga kamag-anak ni tatay? Anong gagawin natin? Sa ngayon, wala pa akong plano kung sakaling mangyari ang sinabi mo. Basta sa ngayon, ang focus natin ay ang makahanap ng pansamantalang bahay na matutuluyan natin. Isang matandang lalaki ang nakita ko na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Mukha siyang pagod na pagod at humihingal. May isang sako ng uling sa tabi niya. Eric, tignan mo yung matandang lalaki na yun, oh. Mukhang pagod na pagod siya. Malamang, kasi kanina pa niya buhat yung sako na yun eh. Tulungan natin siya. Sa tingin ko papunta siya ron sa sasakyan ng tricycle na nasa bungad ditong baryo. Malay mo, matuwa siya sa atin kapag tayo nang buhat ng sako tapos bigyan niya tayo ng pera, di ba? Aba, maganda yung naisip mo, kuya. Tara, tulungan natin siya. Lumapit kami sa matandang lalaki at ngumiti kagad ako sa kanya. Dinignan lang niya kami at naramdaman ko na para bang masungit siya. Pero hindi pa rin ako sumuko dahil umaasa ko na bibigyan niya kami ng pera kapag tinulungan namin siya. Tatang, mukhang pagod na po kayo sa pagbubuhat niyang uling niyo. Tutulungan na po namin kayo ng kapatid ko. Malaki po kasi ang puso namin sa mga matatanda po na kagaya niyo. Saka nasasaktan po ang puso ko kapag may nakikita po akong matandang nahihirapan eh. Eric, tara na. Buhatin na natin to sako. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Isa pa, bakit ako tatanggap ng tulong sa mga taong hindi ko naman kilala? Lubayan niyo nga akong dalawa. Hindi namin pinakinggan ang matandang lalaki. Pinagtulungan namin ni Eric na buhatin ang sako at dinala namin yun sa may sakayan ng tricycle habang galit na nakasunod sa amin ang matandang lalaki. Pagdating sa sakayan ng tricycle ay ibinaba namin ang sako. Ayan po tinulungan po namin kayong dalhin dito ang napakabigat na sako pong yan. Baka naman po pwede niyo po kaming bigyan kahit konting barya lang. Mga damuho kayo! Mas lalo niyo akong pinahirapan. Sino ba may sabi sa inyo na pupunta ako rito sa sakayan ng tricycle? Uuwi na ako sa bahay ko! Mas lalo niyo pa akong inilayo! Mga perwisyo kayo sa buhay ko! Hey, ganun po ba? Naku, sorry po. Ang akala kasi namin dito po ang punta nyo dito po kasi kayo nakatingin kanina Kasalanan nyo rin po kasi hindi nyo agad sinabi sa amin na kung saan po kayo pupunta.
Sorry, Tang. Kanina ko pa nga kayo pinipigilan. Pero para kayo mga bingi. Isa pa, malinaw na tinulungan nyo lamang ako dahil manghihingi kayo ng kapalit. Tapos ngayon, binigyan nyo pa ako ng problema, mga buwisit. Pasensya na po talaga, Tang. Kung gusto nyo, kami na po magdadala niyan sa bahay nyo para makabawi po kami sa inyo. Aba, dapat lang. Sige na. Buhatin nyo na yan at sumunod kayo sa akin. Bilisan nyo, mga buwisit. Nang naglakad na ang matandang lalaki, ay agad naming binuhat ni Eric ang sako ng uling. Sumunod kami sa kanya at sa isip ko, palpak ang aming plano. Malabo nang mabigyan kami ng pera ng matanda dahil naperwisyo namin siya. Isang may katamtamang laki ng kubo ang bahay ng matandang lalaki. Ibinaba namin ni Eric ang sako sa harapan nun. Aalis na sana kami nang bigla kaming tinawag ng matandang lalaki. Kayo bang dalawa ay taga rito? Abe, parang ngayon ko lang kayo nakita. Tama po kayo. Dayo lang po kami rito, Tang. Galing po kami sa Bicol at hinahanap po namin dito sa Masbate yung mga kamag-anak po ng tatay namin. Kaso yun lang po, mahihirapan kaming hanapin sila kasi apelyido lang po nilang impormasyon na meron kami. Saka mag-iisang linggo na po kami rito sa Masbate. At parang mawawalan na nga po kami ng pag-asa na makita sila Saan pala kayo nakatira dito sa Masbate? Tang, ang totoo nga po niyan, wala po kaming bahay. Kung saan-saan lang po kami natutulog. Kagabi nga po sa gubat lang po kami natulog Alam nyo, naghahanap ako ng trabador sa paggawaan ko ng uling. Pinalayas ko na kasi yung dalawang nagtatrabaho sa akin dahil kinukupitan nila ako palagi ng pera. Sa tingin ko naman mukhang mapagkakatiwalaan naman kayo. Kaya kung gusto nyo, ay magtrabaho na lang kayo sa akin. Pwede rin kayong tumira rito sa bahay ko habang wala pa kayong natutuluyan. Tang, parang masyado po yatang maganda yung offer nyo sa amin Baka po meron pong kapalit na kung ano yan Kung may duda kayo sa akin ay bahala kayo sa buhay nyo. Ako naman totoong kailangan lang ng trabador sa paggawaan ko ng uling. Pwede niyong tanggihan ang alok ko kung ayaw nyo. Kuya, tanggapin na natin yung trabaho. Tsaka ayaw mo ba nun? Magkakaroon na tayo ng bahay na matutuluyan kahit pansamantala. Siguro naman meron tayong day off, di ba? Gamitin natin ang day off natin sa paghahanap sa mga kamag-anak ni tatay. Sandali akong tumahimik upang mag-isip. Sa totoo lang, malaking tulong para sa amin ni Eric ang inaalok ng matandang lalaki. Bukod sa kikita kami ng pera, ay hindi na rin namin magiging problema ang tutuluyan. Hindi na namin kailangan matulog sa kung saan-saan. Kaya sa uli, ay tinanggap ko ang alok ng matandang lalaki. Pinapasok niya kami sa bahay niya. Isa lamang ang kwarto roon, kaya sabi niya, ay sa sala kami matutulog. Nagpakilala ang matandang lalaki bilang si Mang Jose. Ipinakilala na rin namin kay Mang Jose kung sino kami. Oo nga pala, pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari sa inyong magkapatid? At bakit ganyan kayo? Wala kayong bahay? Ano po kasi, lumayas po kami sa bahay ng tita namin kasi binubugbog niya po ako. Tapos, bago pa po yun, ay inaalila niya po kami. Kaya ngayon, hinahanap po namin ang mga kamag-anak ng tatay namin para sa kanila po kami makikituloy. Mukhang masalimuot pala ang pinagdaanan yung dalawa. Huwag kayong mag-alala. Dahil dito sa akin ay hindi ko kayo sasaktan at hindi ko kayo gagawing alipin. Basta't magtrabaho lang kayo ng maayos at huwag nyo kong pagnanakawan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ayoko sa mga magdanakaw. Huwag po kayo mag-alala, Tang. Hindi naman po malikot ang kamay namin Pero sa palagay ko, talagang sinadya po ng Diyos na makilala namin kayo kasi ikaw po ang tutulong sa amin na magkaroon kami ng matutuluyang bahay. Natatakot na po kasi kami matulog ni Eric sa labas matapos po nung nangyari sa amin kagabi. Abay bakit? Ano ba nangyari sa inyo kagabi? May isang nakakatakot na tao po, muntik na po kami saktan.
Para nga po siyang halimaw eh. Ang sabi po ni Eric, baka daw po aswang yun. Pero hindi po kami sigurado kung ganun ba ang itsura ng aswang ha. Kasi hindi pa naman po kami nakakakita ng ganun eh. Tama ang sinabi ng kapatid mo, Anjo. Tutal, dito na kayo maniniraan sa aming baryo. Ay dapat nang malaman nyo kung ano ang kababalaghang bumabalot dito. Oh, may mga aswang sa baryo namin. Ilang buwan na kaming nagtataka kung bakit may mga normal na tao rito. Ang bigla na lang nagiging aswang. Ang sabi ng iba ay may isang aswang dito na hinahawaan ng pagkaaswang ang mga tao dito sa amin. Kuya, nakakatakot naman pala rito. Baka dito tayo mamatay dahil sa mga taong nagiging aswang. Hindi kayo mamamatay kung hindi kayo lalabas sa gabi. Ligtas kayo rito sa loob ng bahay ko dahil wala pa namang nauulat na may aswang na pumapasok sa bahay. Ang talagang nagiging biktima lamang ay yung gabi na ay nasa labas pa rin. Pero mabuti at hindi kayo nasaktan ng aswang. Kaya nga po eh. Mangyaring may isang lalaki po kasi ang nagligtas sa amin. Hindi nga po namin siya nakilala eh. Basta lang po siyang sumulpot at sinaksak po niya sa dibdib yung aswang gamit po ang isang kakaibang patalim. Yung lalaki bang nagligtas sa inyo matangkad at nakasuot ng salakot? Opo, yun nga po. Kilala niyo po ba siya? Sinasabi ko na nga ba? Nandito sa baryo namin si Fidel. Ho? Ano po yun? Meron po ba kayong sinasabi, Tang? Wala. Ang mabuti pa pumunta na tayo sa pagawaan ng uling para maituro ko na sa inyo magiging trabaho nyo. Iwanan nyo na yung mga gamit na dala nyo rito at hindi naman yan mawawala. Hindi ganun kalayo sa bahay ni Mang Jose ang pagawaan ng uling. Doon ay itinuro niya sa amin ang proseso ng paggawa ng uling. Sinabi niya na kailangan din naming kumuha ng mga kahoy sa gubat. Nagtiyaga kami sa trabahong yon, kahit medyo mahirap, Sir Blair. Para sa akin, ay mas okay na yon kesa sa sitwasyon namin noon sa bahay ni Tita Norma. Sa ilang araw kasi na pananatili namin sa poder ni Mang Jose, ay nakita namin kung gaano siya kabuting tao kahit may mga pagkakataon na istrikto siya. Sinunod din namin ang isa sa mga bilin ni Mang Jose na kapag madilim na ay hindi na kami lumalabas ng bahay. Tuwing gabi ay sobrang tahimik ng buong baryo at kapag ganong oras ay mas lalo kong nararamdaman ang kababalaghang nakabalot sa lugar na yon. Isang umaga, sinamahan namin si Mang Jose sa palengke. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko sa palengke yung lalaking umatake sa amin ni Eric. Mang Jose, yung lalaki pong yun. Yung pong umatake sa amin nun ni Eric. Siya po yung aswang. Nasaan? Ayun po, yung lalaking nakasuot ng pulang t-shirt na bumibili po ng isda. Sigurado ka bang yun ang aswang na umatake sa inyo? Si Waldo yun Tanod siya rito at dito yan lumaki. Sigurado ako na hindi siya aswang. Nakalimutan niyo po ba yung sinabi niyo sa amin? Na baka may isang aswang dito sa inyo na hinahawaan ng pagkaaswang ang mga tao? Hindi po kaya si Waldo ay nahawaan? Aba, kung ganon, totoo nga ang hinala ng ibang tao rito na may nangahawa ng pagkaaswang. Pero sandali lang, kakausapin ko lang si Waldo. Bakit niyo pa po siya kakausapin? Itatanong ko kung ano nangyari sa kanya at bakit siya naging aswang. Kaswal na kaswal ka naman po, Mang Jose. Parang magtatanong ka lang ng simpleng bagay Huwag niyo na po siyang kausapin. Baka mamaya patayin ka niya kapag nalaman niya na alam mong aswang siya. Kilala ko si Waldo. Mabait na tao yan at hindi niya ako sasaktan. Basta dito lang kayong dalawa. Hintayin niyo ako rito. Hindi na namin napigilan si Mang Jose na lapitan si Waldo. Nagpunta silang dalawa sa tabi kung saan walang tao at doon sila nag-usap. Medyo kinabahan ako sa magiging resulta ng pakikipag-usap ni Mang Jose kay Waldo. Hindi kasi malabong manganib ang buhay niya kapag nalaman ni Waldo na alam ni Mang Jose ang pagiging aswang nito. Hindi nagtagal ay binalikan na kami ni Mang Jose. Kumusta po? Ano po sinabi ni Waldo? Ang sabi niya ay wala siyang ideya kung paano siya naging aswang. Nung gabing nakita niyo siya,
ay yun ang gabi na unang beses siyang naging aswang. At yung lalaking sumaksak sa kanya, sa palagay daw niya, ay merong ginawa ang lalaking yon para mawala ang pagkaaswang niya. Ano po? Hindi na po aswang si Waldo. Yun ang sabi niya. Pagkatapos daw siyang saksakin ng lalaki sa kanyang dibdib, ay naging tao na siya. Pero hindi naman daw malalim yung pagkakasaksak sa kanya, kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Sa palagay ko ay wala na tayong dapat na ikatakot kay Waldo. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Grabe naman po talaga dito sa lugar nyo. Parang ang daming kababalagan nangyayari. Matagal na akong nakatira dito. At kahit ako ay nagugulat din sa mga bagong nangyayari. Kagaya na lamang niyang kay Waldo. At doon sa misteryosong lalaki na sinasabi niya na nag-alis ng kanyang pagiging aswang. Ipinagpatuloy na namin ang aming pamamalengke. Hindi nagtagal ay nakauwi na rin kami. Habang nagluluto si Mang Jose, ay nagpunta naman kami ni Eric sa gawaan ng uling para magtrabaho. Alam mo kuya, may pakiramdam ako. Nakilala ni Mang Jose yung sinasabi niyang misteryosong lalaki. Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba naalala nung unang beses natin binanggit sa kanya ang tungkol sa lalaking yon? Pabulong niyang sinabi yung pangalan ng lalaki. Parang ano yata yun eh. Parang Fidel. Oo, tama. Fidel nga ang pangalan ng sinasabi ni Mang Jose. Hayaan mo. At sa susunod na magkausap kami ni Mang Jose, tatanong ko sa kanya ang tungkol sa Fidel na yan. Alam mo, sobrang nakaka-curious kasi. Ang daming nangyayari sa lugar na to, biruin mo. May aswang na muntik na tayong patayin. Tapos, biglang may isang misteryosong lalaki na kayang alisin ang pagiging aswang ng isang tao. Ang astig, di ba? Tama ka dyan kuya. Pero natatakot din ako. Paano kung dumami ang taong nahahawaan ng pagkaaswang, di ba? O hindi kaya ay isa sa atin o tayong dalawa ang mahawaan. Ano ka ba naman, Eric? Hindi ba ang sabi ni Mang Jose ay ligtas tayo basta't huwag tayong lalabas ng gabi? Kaya habang di tayo lumalabas sa gabi, walang masamang mangyayari sa atin. Nang sumunod na araw, ay pumutok ang balita na naging aswang ang isang dalaga na nagngangalang Elena. Lahat ay nagtaka dahil alam nila na hindi aswang si Elena. Kaya mas lumakas ang paniniwala naming lahat na merong nanghahawa sa pagiging aswang. Sa kasamaang palad, napatay ni Elena ang sarili nitong ama at wala nang nakakaalam kung nasaan si Elena. Pagsapit ng tanghali, ay umuwi muna kami ni Eric sa bahay ni Mang Jose para mananghalian. Pagdating namin ay wala pang ulam at naghihiwa pa lang si Mang Jose ng bawang at sibuyas. Oh, nandiyan na pala kayo. Gutom na ba kayo? Pasensya na kung hindi pa ako nakakapagluto. Nagpunta kasi ako kanina sa barangay hall dahil nagpatawag ng pulong si Kapitan tungkol sa pagkalat ng aswang dito. Medyo gutom na nga po kami, Tang. Pero wag po kayong magluto. Tama na. Bibili na lang po kami ng lutong ulam dun sa karinderya sa kabilang kanto. Anong karinderya? Yung ang may-ari ay matandang babae. Opo, yun nga po. Si Puring ang matandang yon. Pero wag ka nang bumili ng lutong ulam. Mas gusto ko kasi na ako nagluluto ng kinakain dito sa bahay. Nakuha ko ang ugali ko na ito sa namayapa kong asawa. Gusto niya kasi na siya ang nagluluto ng ulam namin nung buhay pa siya at kahit kailan ay hindi siya bumibili sa mga karinderya. Kayo po ang bahala. Hihintayin na lang po namin ni Eric na maluto po yung lulutuin nyo. Ay, Tang, maiba nga po pala ako. Meron po akong itatanong sa inyo. Ano bang itatanong mo? Tungkol po dun sa misteryosong lalaki na pinaniniwalaan ni Waldo na nagtanggal ng pagiging aswang niya. Naalala po kasi ni Eric na nabanggit niyo po ang pangalan ng lalaking yun. Tama po ba? Fidel ang pangalan ng lalaking yun? Sino po ba si Fidel? Ayoko na sanang pag-usapan ng tungkol sa kanya. Pero sa palagay ko, ay dapat yung makilala kung sino si Fidel. Si Fidel ay ang bunso kong anak. Talaga po? Pero bakit hindi po siya nakatira dito na kasama nyo? Tutol kasi ako sa pagiging manunugis ng aswang ni Fidel. Noon ay pinagbabawalan ko siya na magsanay sa pagiging manunugis. At dahil sa pagtutol ko na yon, mas pinili niya ang umalis sa bahay ko para magawa kung ano ang gusto niya.
Ilang taon ko na siyang hindi nakikita. At kaya ko nasabi na si Fidel ang lalaking yon ay dahil mahilig siyang magsuot ng salakot. Marami naman pong taong mahilig magsuot ng salakot, di ba? Alam ko, pero bilang tatay, ay malakas ang kutob ko na si Fidel ang lalaking tinutukoy ni Waldo. Kinakabahan at natatakot tuloy ako para sa anak ko. Alam ko kasi na palihim siyang kumikilos para tulungan ng baryong ito, para iligtas ang lahat. Kung hindi ko man siya mapipigilan sa paglagay niya sa buhay niya sa bingit ng kamatayan, sana ay gabayan siya ng Panginoong Diyos at sana ay walang masamang mangyari sa kanya. Naramdaman ko ang takot at lungkot ni Mang Jose. Ganun pa man, nang dahil sa nalaman namin ni Eric, ay nagkaroon ako ng kahit konting pag-asa na darating ang araw na matatapos na ang kaguluhan sa lugar na yon nang dahil kay Mang Fidel. Sa mga lumipas na araw ay mas lalong hindi naging maganda ang kaganapan sa baryo ni Mang Jose. Parami na ng parami ang mga taong nagiging aswang. Ramdam namin ang pagkilos ni Fidel dahil may mga taong naging aswang na sinabi na nawala ang pagiging aswang nila dahil may isang lalaki na sinaksak sila ng kakaibang patalim at matapos yun ay naging normal na ulit sila. Isang umaga, Sir Blair, habang abala kami ni Eric sa pagtatrabaho sa pagawaan ng uling, ay napag-usapan namin ulit si Fidel. Alam mo kuya, gusto kong makilala yung anak ni Mang Jose, yung si Mang Fidel. Naaastigan kasi ako sa kanya eh. Biruin mo ha, para siyang isang superhero na ayaw magpakilala sa lahat sa kabila ng kabutihan na ginagawa niya. Kasi kung sa iba yon, pwede siyang magyabang, di ba? At sabihin niya na bayani siya ng lugar na ito. Ako rin, Eric, gusto ko siya makilala. At alam mo kung ano sasabihin ko sa kanya? Ano kuya? Sasabihin ko na turuan niya ako makipaglaban sa mga aswang. Ha? Gusto mo ring maging manunugis? Ganon? Aba, bakit hindi? Alam mo kasi, naisip ko na kung magkakaroon ako ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang, ay pwede ko yung pagkakitaan eh. Yung bang pwede akong maningil sa mga tao sa kada aswang na mapapatay at mahuhuli ko. Pero sa tingin ko, kung ganyan ang dahilan mo, kung bakit gusto mo matutong makipaglaban sa mga aswang, ay hindi ka tuturuan ni Mang Fidel. Nakikita mo naman ang ginagawa niya, di ba? Hindi siya nagpapabayad kahit na sobrang delikado ang ginagawa niya. Iba si Fidel, iba ako. Hindi rin kasi siya marunong mag-isip eh. Kung naniningil sana siya, edi ang yaman niya na siguro ngayon. Baka nga kapag ganun ang ginawa niya, matutuwa pa si Mang Jose sa kanya at matatanggap niya na nakikipaglaban sa mga aswang ang anak niya. Eh bakit ikaw ba? Kung magiging manunugis ka ng aswang, hindi mo yung pagkakakitaan? Siguro hindi kuya. Kumbaga, gusto ko maging parang superhero gaya ng mga napapanood natin sa pelikula. Saka hindi yun mangyayari sa akin. Kasi wala akong balak na maging manunugis ng aswang eh. Nakakatakot kaya mga aswang. Kasi para silang mga halimaw. Yung unang beses nga na nakakita tayo ng aswang, medyo naihipa ako nun sa salawal ko eh. Pinigilan ko lang. Basta. Kapag nagkita ulit kami ni Mang Fidel ay magpapaturo talaga ako sa kanya. Sayang din ang pagkakataon na yun. Nakikita ako ng pera tapos ang magiging tingin pa sa akin ng mga tao, isa akong bayani, di ba? Kinagabihan, habang magkakasalo kami sa hapunan, ay isang paalala ang sinabi sa amin ni Mang Jose. Palala na ng palala ang sitwasyon dito sa baryo namin. Dumadami na rin ang mga taong nagiging aswang. Kaya, huwag nyo lang doble ng pag-iingat yung dalawa. Kung kaya nyong triplihin nyo. Huwag po kayo mag-alala kasi nag-iingat naman po kami ng malala nitong si Eric. Talagang bago po kumagat ang dilim, nandito na po agad kami sa bahay nyo. Tapos hindi na po kami lumalabas. Mabuti yan. Magtiis muna tayo sa ganitong sitwasyon habang hindi pa natatapos ang gulo. Pero kung gusto nyo ay pwede rin naman kayong umalis na rito at maghanap ng mas ligtas na lugar. Teka, pinapalayas niyo na po ba kami ni kuya? Siyempre hindi. Alam ko kasi na alam nyo na masyadong delikado ngayon dito. Baka napapaisip kayo na umalis na. Baka nahihiya lang kayo magsabi sa akin. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi sasama ang loob ko kung iiwan nyo ako rito
dahil mas importante pa rin na unahin nyo ang pansarili nyong kaligtasan. Ayos lang ako dito. Walang problema. Pero Tatang, Mang Jose, ay wala naman po kaming balak na umalis dito at iwanan ka eh. Hindi dahil sa wala po kami mapupuntahanan eh. Kundi ayaw po naming iwanan ka sa ganitong sitwasyon, lalo na't ikaw po ang tumulong sa amin ng kapatid ko nung panahong hindi namin alam kung saan kami pupunta. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. At kahit hindi po namin kayo kadugo, tinuring niyo po kami na parang totoong parte ng pamilya nyo. Natuwa naman ako sa sinabi mo. Karapat dapat naman kasi kayong tulungan na dalawa. Dahil kahit minsan ay pasaway kayo, ramdam ko naman na mabubuti kayong tao. Isa pa, ginagawa nyo na maayos ang trabaho nyo sa akin. Pero kung yan ang desisyon nyo, irerespeto ko yan. Pero kung sakaling dumating ang araw na mas gustuhin nyong umalis, ay susuportahan ko pa rin kayo. Hindi sasama ang loob ko. Hindi ka po namin iiwan dito, Mang Jose. Pangako po yan. Sa ngayon nga po, parang wala na kaming balak na hanapin pa mga kamag-anak namin dito. Kasi nakaharap na po kami ng pamilya sa katauhan niyo po. Pero, ano po pala ang ginagawang hakbang ni Kapitan nyo para matapos na po ang problema dito? Parang kahit pagroronda po sa gabi hindi niya po ginagawa Naiintindihan ko naman ang aming kapitan kung bakit parang wala siyang ginagawa. Dahil kahit ang mga tanod ay takot magronda sa gabi. Isa pa, hanggang ngayon wala pa rin nakakaalam kung paano nagiging aswang ang mga tao rito. Yan kasi muna ang dapat na masagot para makapag-isip tayo kung ano ang dapat nating sunod na gawin. Saka, maganda rin po sana kung malalaman natin kung sino ang gumagawa nito sa baryo nyo. Dapat po ay mahuli yung aswang na nangahawa ng pagiging aswang niya. Ang talino mo talaga, Eric. Kahit matatakotin ka, ay talagang gumagana yung utak mo. Ang simple naman kasing isipin ang solusyon sa problema rito, kuya. Kahit nga yata bata may iisip yun. Ang problema nga lang talaga ay kung paano yung gagawin. Yun ang talagang mahirap. Pero malay naman natin, ginagawa na yan ng anak ni Mang Jose, di ba? Baka hindi lang pakikipaglaban sa mga aswang ginagawa niya. Baka kasabay nun, inaalam din niya ang punot dulo ng lahat ng to. Butit nabanggit mo yan, kuya. Mang Jose, meron po akong sasabihin sa inyo. Alam mo ba, napag-usapan namin ni kuya yung anak mo nung isang araw. Ang sabi ni kuya, kapag nakita daw niya ulit si Mang Fidel, kakausapin niya daw yon, tapos magpapaturo daw siya kung paano bang makipaglaban sa mga aswang. Kapag marunong na raw siya at isa na raw siyang manunugis, pagkakakitaan niya daw yun. Gagawin niya daw negosyo at sisingilin niya ang mga tao sa bawat aswang na mapapatay niya. Ito naman si Eric, walang prenong bunganga oh. Daldal mo talaga. Alam mo, Anjo, kung ganyan ang plano mo, kaya gusto mo maging manunugis ng aswang, ay sasabihin ko na sa'yo na wag mo nang ituloy yan. Ho? Bakit naman po, Tatang? Masama po ba na pagkakitaan ko po ang pagiging manunugis? Taliwas kasi yan sa sinumpan tungkulin ng mga lehitimong manunugis. Alam ko yan, dahil kilala ko ang taong nagsanay sa anak ko. Ang pagiging manunugis ay isang tungkulin at hindi isang negosyo o trabaho. At isa pa, kung ako ang magulang mo, ay hindi ako papayag na ganyang landas ang tahakin mo. Masyadong delikado at magulo ang pakikipaglaban sa mga aswang. Wala itong katapusan dahil hindi naman nauubos ang mga aswang at parang mas lalo pa nga silang dumadami sa paglipas ng panahon. Kaya nga tutol talaga ako sa pagiging manunugis ng anak kong si Fidel. Pero wala na akong nagawa dahil umalis na siya rito sa bahay ko. Pero kahanga-hanga po ang anak niyo, Mang Jose. Bihira po sa tao yung kaya nilang ibuwis ang sarili nilang buhay para sa kapakanan ng mas nakararami. Totoo naman yung sinasabi mo. Pero mas umiiral ang pagiging tatay ko sa anak ko. Ayoko siyang mapahamak siyempre. Lalo na't bunso ko pa siyang anak. Napaisip ako sa mga sinabi ni Mang Jose at nanghinayang ako dahil nalaman ko na hindi ko pala pwedeng pagkakitaan ang pagiging manunugis ng aswang. Pero sa kabila nun, ay nagkaroon pa rin ako ng kagustuhan na makita at makilala si Fidel. Gusto ko rin kasing magpasalamat sa kanya dahil iniligtas niya noon ang buhay namin ni Eric. Isang hapon, naglalakad kami ni Eric pauwi.
Katatapos lang ng trabaho namin at medyo nakaramdam ako ng gutom. Eric, nagugutom ka na rin ba? Oo, kuya. Sana naman may lutong pagkain na si Mang Jose pag uwi natin, no? Mukhang wala pa yon. Alam mo naman na alas 6 ng gabi nagsisimula magluto yun eh. Ano kaya kung bumili na lang tayo ng pagkain kay Aling Puring? Total, dadaan naman tayo sa karinderya niya, di ba? Nakalimutan mo na ba sinabi ni Mang Jose? Ayaw niya na bibili tayo ng ulam sa labas kasi mas gusto niyang siya ang nagluluto ng ulam natin. Eh di, hindi ulam ang bili natin. Kahit pang merienda lang. Yung mabubusog tayo pero hindi sobra para may espasyo pa rin sa tiyan natin para sa hapunan mamaya. Oo nga, no? Tara. Nagtungo kami sa karinderya ni Aling Puring. Sakto na meron siyang tindang maruya bukod sa mga ulam na naroon. Napansin ko rin na medyo marami ang kumakain doon ng oras na yon. Hindi ba kayo yung naghahanap ng kamag-anak nyo dito sa Masbate? Nandito pa rin pala kayo sa baryo namin. Dito nyo ba nakita ang mga kamag-anak ninyo? Hindi po. Pero nakatira po kami kay Mang Jose. Nagtatrabaho po kami sa ulingan po niya. Ganun pa. Akala ko naman dito nyo nakita yung mga taong hinahanap nyo. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. Oh, ano pa nang bibili nyo? Adobo baboy, pritong tilapia, nilagang baka. Ayan na lang ang mga ulam ko. 2 maruya na lang po. Ayaw nyo ba nitong nilagang baka? Abay masarap ito at malampot. Ilang oras ko pinakuluan yan sa kahoy. Huwag na po. Maruya na lang po sa amin. Matapos kaming mapagbentahan ni Aling Puring ng maruya, ay nagbayad na ako. Paalis na sana kami nang muli kaming tawagin ni Aling Puring. Alam ko gutom kayong dalawa at hindi kayo mabubusog sa maruya lamang. Ang mabuti pa ay umupo kayo dyan at bibigyan ko kayo ng tig-isang kanin at nilagang baka. Gusto ko kasing matikman ninyo ang lutong ulam ko at sabihin nyo kung masarap ba o kailangan pa nga baguhin ang lasa. Pasensya na po talaga pero wala na po kaming budget para dyan eh. Sa susunod na lang po kami kapag sumahod na. Ano ka ba? Libre ko na nga ito sa inyo. Kailangan ko kasing mapaubos ito mga paninda ko kasi baka masira lamang ang mga yan. Sayang naman kung mapapanis lang. Talaga po? Libre? Kung ganyan po ang usapan, hindi po namin yung tatanggayan. Masama pong tumanggi sa grasya. Kuya, sandali lang. Ikaw talaga basta libre, napakabilis mo. Eric, sa panahon ngayon, ay sobrang bihira na ang libre. Kaya kapag may pagkakataon na ililibre ka, huwag mong pakakawalan. Grasya yun eh. Pero mag-aapunan pa tayo sa bahay, kuya. Kapag kumain tayo rito, mabubusog tayo. At hindi na tayo makakasabay si Mang Jose sa hapunan. Baka mamaya magtampo yun. Di ba? Kapag hindi natin siya sinaluhan sa hapunan mamaya, isipin mo, kuya. Oo nga no. Sayang yung effort niya sa pagluluto kung siya lang ang kakain mamaya. Ano pang tinatayo-tayo yung dalawa dyan? Umupo na kayo para makakain na kayo. Sige na. Aling Puring, ano po pala wag na po kasi kakain po kami sa bahay. Nagluto po kasi si Mang Jose at baka mamaya magtampo siya kapag hindi kami sumabay sa pagkain sa kanya. Ay, ganun pa. Siya, naiintindihan ko. Sige, sa susunod na lamang. Uwi na po kami, Aling Puring. Maraming salamat po. Nanghihinayang ako sa libreng pagkain pero naisip ko na may punto ang sinabi ni Eric. Pagdating namin sa bahay ni Mang Jose, ay sakto na patapos na siyang magluto ng ulam at hindi nagtagal ay magkakasabay na kaming naghapunan. Grabe, sarap niyo po talaga magluto, Mang Jose. Alam mo, bakit hindi ka na ulit mag-asawa? Ano naman koneksyon ng galing ko sa pagluluto sa pag-aasawa ko? Bigla ko kasing naalala si Aling Puring eh. Hindi po ba may karindere siya? Kung magiging mag-asawa kayo, panigurado pong mas mapapalago nyo yung karinderya niya. Hoy, alam mo, bago bawian ng buhay ang asawa ko, ay nangako ko sa kanya na siya na ang huling babaeng mamahalin ko. Kaya wala na akong kabalak-balak na mag-asawa ulit. Talagang mahal na mahal niyo po pala ang asawa niyo, no? Pero naisip ko rin po na bagay kayo ni Aling Puring kasi mukhang gaya niyo po, mag-isa na rin po siya sa buhay.
Namatayan din ang asawa si Puring. Nakakalungkot niyang isipin na nagpatiwakal ang asawa niya dahil hindi nung kinayang sakit nang namatay ang nag-iisa nilang anak na si Arnel. Ho? Nakakalungkot naman po yan. Ano pong ikinamatay nung anak nila? May sakit kasi ang anak ni Puring pero wala akong ideya kung anong sakit yun. Isang gabi, nagising kaming lahat dahil sumigaw si Puring. Umiiyak siya at humihingi siya ng tulong. Halos lahat ng bahay rito ay kinatok niya para magpatulong na madala sa ospital ang anak niya. Pero walang kahit na sino ang tumulong sa kanya. Hala, grabe naman po pala kayo rito. Bakit hindi niyo naman po tinulungan si Aling Puring? Huwag mo muna kaming husgahan. Una, madaling araw nang mangyari yon. Isa pa, walang may sasakyan dito at walang tricycle dito ng ganong oras. Pero kung may kakayahan lang sana akong tulungan siya ng panahong yon, talagang tutulungan ko siya. Kaya lang, wala rin kasi akong magagawa. Pero ang bait pa rin po ni Aling Puring, ano? Biruin niyo po, sa kabila ng nangyari ay hindi siya nagtaling ng sama ng loob sa mga tao rito. Nakikita ko kasi siya na palaging nakangiti sa mga kumakain dun sa karinderya niya. Abay, mabait talaga si Puring. Yun nga lang, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon, ay hindi ko maiwasang makonsensya. Pakiramdam ko kasi ay napakalaki ng kasalanan namin kay Puring. Dahil hindi namin siya tinulungan nung panahon na kailangan niya ang tulong namin. May lungkot akong naramdaman nang nalaman ko ang kwento ng buhay ni Aling Puring. Tama si Eric. Sobrang bait ni Aling Puring para hindi siya magtanim ng sama ng loob sa mga taong tumalikod sa kanya nung panahon na kailangan niya ng tulong. Kung sa akin kasi yon nangyari, ay talagang magagalit ako at baka umalis pa ako sa lugar na yon. Isang umaga, mag-isa akong nagtungo sa gubat upang kumuha ng kahoy na gagawing uling. May ginagawa kasi si Eric sa pagawaan ng uling na hindi niya pwedeng iwanan, kaya hindi ko siya isinama. Habang abala ko sa pangunguha ng kahoy, ay nakita ko si Fidel na naglalakad sa unahan ko. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi niya ako nakita. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at namangha ko habang tinitignan ko siya. Fidel? Ikaw si Fidel, di ba? Yung manunugis ng aswang na anak ni Mang Jose? Hindi Fidel ang pangalan ko. Hindi ako ang taong sinasabi mo. Huwag ka na magkaila. Alam kong ikaw si Fidel. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako at ang kapatid ko. Niligtas mo kami sa aswang. Alam mo, Fidel, simula nung niligtas mo kami, naging idol ka na namin eh. Lalo na nang marinig namin kay Mang Jose tungkol sa'yo. Sino ka ba? Bakit kilala mo ang tatay ko? Sa bahay niyo kami nakatira. Nagtatrabaho kami sa ulingan ni Mang Jose. Oo nga pala. Salamat sa pagliligtas mo sa amin ng kapatid ko ha. Sayang kasi di ko siya kasama eh. Sigurado may inggit yun sa akin kapag nalaman niya nakita kita. Nanlaki ang mga mata ko nang nakikita ko ang dalawang kakaibang patalim na hawak ni Fidel sa magkabilaan niyang kamay. Teka sandali. Yan ba yung mga patalim na ginagamit mo sa pag-aalis ng pagiging aswang ng mga tao na nahawaan ng pagiging aswang? Pwede ko bang mahawakan yan? Kung ayaw mong gamitin ko to sa'yo, kahit di ka aswang, ay huwag mo nang subukang hawakan to. At isa pa, huwag mong sasabihin sa tatay ko na nagkita tayo. Ayokong malaman niya na nandito ako sa baryo namin. Naku, alam na ni Mang Jose na nandito ka. Naikwento kasi namin sa kanya yung muntik na kaming atakihin ng aswang at yung ginawa mong pagliligtas sa amin. Ikaw nga kaagad ang naisip niya na nagligtas sa amin eh. Dahil yata dyan sa salakot mo. Trademark mo na yata yan eh. Anong trademark ang sinasabi mo? Trademark lang, di mo pa alam? Trademark? Yung ano? Yung... Teka, ano nga ba yung trademark? Ay, hindi ko rin pala alam ang ibig sabihin nun. Narinig ko lang kasi yung salitang yun eh. Tapos naisipan ko lang gamitin. Wala nang kwenta tong pakikipag-usap ko sa'yo. Aalis na ako at wag mo akong susundan. Teka, sandali lang. Masyado ka naman nagmamadali eh. Itatanong ko rin sana kung kumusta na ang pagtugis mo sa mga aswang dito. Totoo ba yung hinala nila na kapag sinaksak mo ng patalim mo yung mga taong nahawaan ng pagiging aswang, ay nawawala ang pagiging aswang nila? Para matahimik ka na isasagutin ko ang tanong mo.
Oo, lahat ng sinabi mo ay totoo. Pero hindi lahat ng taong nahawaan ng pagiging aswang ay kaya kong ibalik sa pagiging tao. Ang ibig mo ba sabihin merong limitasyon ang kapangyarihan ng mga patalim mo? Ganun ba? Sa sandaling kumain na ng tao ang isang taong nahawaan ng pagkaaswang, ay hindi ko na sila kayang ibalik sa dati. Ang tanging maibabalik ko lang sa pagiging tao ay yung mga aswang na hindi pa kumakain ng tao o hindi pa pumapatay ng tao. Ngayon naiintindihan ko na. May isang babae kasi sa baryo nyo na nahawaan ng pagkaaswang tapos napatay niya yung sarili niyang tatay. Hindi na nga nakita yung babaeng yun Malamang nagtatago na siya kasi hindi na siya magiging tao kailanman. Ngayong nasagot ko na ang lahat ng tanong mo, baka naman pwede na akong umalis. Oh, sige. Pwede ka nang umalis. Promise, hindi na kita susundan. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag sinundan mo ako, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Hinayaan ko nang umalis si Fidel hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Kahit wala na si Fidel, ay nakatulala pa rin ako habang nakangiti dahil hindi ko akalain na nakausap ko ang manunugis ng aswang na maituturing na bayani sa lugar na yon. Nang balikan ko si Eric sa pagawaan ng uling, ay excited kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Inggit na inggit siya dahil nakausap at nakita ko ulit ang taong parehas naming hinahangaan dahil sa kanyang katapangan. Sayang, dapat pala sumama na lang ako sa'yo kanina, kuya. O hindi kaya, tinawag mo ako rito para nakausap ko rin si Fidel. Kung tinawag kita rito, malamang pagbalik natin dun wala na siya. Parang ayaw niya kasi talaga na may nakakaalam na nandito siya. Ganun nga siguro kapag manunugis ng aswang. Ayaw nilang ipaalam na tumutulong sila. Kaya nga idol ko si Fidel kasi tumutulong siya na walang hinihinging kapalit. Kaya hindi ka talaga pwede maging kagaya niya, kuya. Ikaw kasi gusto mong gawing negosyo ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ang bihira ka, oo. Oo nga pala no. Nakalimutan ko sabihin sa kanya na magpapaturo ko sa kanya para maging isa rin ako manunugis. Masyado kasi ako natuwa nung nakita ko siya. Sayang talaga. Nako, malabo kang turuan nun. Lalo na kapag nalaman niya ang gagawin mo kapag naging manunugis ka. Kaya itigil mo na yung pangarap mo na yan. Bakit ba hindi mo na lang ako suportahan sa gusto kong gawin? Alam mo, mabuti pa magtrabaho na tayo. Baka mamaya biglang dumating dito si Mang Jose. Mapagalitan pa tayo kapag nakita niya tayong nagkwekwentuhan lang. Nagdesisyon akong wag nang ipaalam kay Mang Jose na nakausap ko ang anak niya. Baka kasi sumama ang loob niya kay Fidel dahil nagawa nitong makipag-usap sa akin. Pero kay Mang Jose, na sarili nitong ama, ay hindi. Hanggang isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa baryo nang biglang nagpakita si Elena na nasaan yung aswang. Pumasok siya sa mga bahay at inatake niya ang lahat ng mga taong nakikita niya. Takot na takot kami habang nasa loob ng bahay. Nasa isang sulok kami ni Eric habang si Mang Jose ay nakasilip sa pinto habang naririnig namin ang sigawan ng mga tao. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa itak. Mang Jose, paano kung pumasok dito yung aswang? Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi ang lumaban. Kaya humanda kayong dalawa dahil wala tayong ideya kung papasok ba rito si Elena. Sandali. Si Fidel. Nandito si Fidel. Tumayo kami ni Eric at sumilip din kami sa pinto. At sa labas, nakita namin si Fidel na nakikipaglaban sa aswang na si Elena. Aba, oo nga. Si Fidel nga. Grabe. Ang galing pala talaga niyang makipaglaban. Dito lang kayo at huwag kayo lalabas kahit na anong mangyari. Teka, saan po kayo pupunta? Tutulungan ko ang anak ko. Baka kung anong mangyari sa kanya. Tang, huwag na po kayong makialam. Baka mamaya mapahamak pa po kayo eh. Hindi kami pinakinggan ni Mang Jose at nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ngunit biglang tumakbo ang aswang papunta sa gubat at hinabol yun ni Fidel. Hindi namin malaman ni Eric ang gagawin nang sinundan ni Mang Jose si Fidel sa gubat. Kuya, anong gagawin natin? Ang tigas pala ng ulo ni Mang Jose. Alam naman niyang delikado sa labas pero siya pa ang unang lumabas sa atin. Siyempre, anak niya yung kuya Kinakabahan ako. Baka kung ano mangyari kay Mang Jose. Teka,
Sundan natin siya. Ano? Bakit natin siya susundan? Delikado nga sa labas, di ba? Magtatanong-tanong ka kung anong gagawin natin tapos nang sagutin kita. Ayaw mo namang gawin ang sinabi ko. Kung ayaw mo sumama, bahala ka sa buhay mo. Basta ako susundan ko si Mang Jose at iuuwi ko siya rito. Uy, teka lang. Ayoko maiwang mag-isa rito. Sasama na lang ako sa'yo. Sa kabila ng sitwasyon ng gabing yon, ay pinili namin ni Eric na sundan si Mang Jose upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Hindi kasi namin pwedeng basta pabayaan ang taong tumulong sa amin nung panahon na hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Pagpasok sa gubat ay paulit-ulit naming tinawag ang pangalan ni Mang Jose, pero wala kaming nakuwang tugon mula sa kanya. Hindi kami naghiwalay ni Eric at nagpatuloy kami sa paghahanap kay Mang Jose. Makalipas ang ilang minuto ay huminto muna kami dahil nakaramdam na kami ng pagod. Saan na kaya nagpunta si Mang Jose? Baka sa sobrang lawak ng gubat na to ay tayo naman na mapahamak o kaya ay maligaw. Baka naman bumalik na siya sa bahay, kuya. Ano kaya kung umuwi na tayo? Natatakot na kasi talaga ako eh. Walang mangyayaring maganda sa'yo kung palagi ka natatakot. Pambira ako. Saka imposibleng nasa bahay lang si Mang Jose. Sigurado ako na hindi siya lalabas ng gubat na to nang hindi kasama ang anak niya. Nagulat kami ni Eric nang nakita namin si Fidel na papalapit sa amin. Tumakbo kami papunta sa kanya at mas nagulat kami nang nalaman naming sugatan siya at halos maligo na sa sarili niyang dugo. Puno ng malalalim na sugat ang iba't ibang parte ng katawan niya. Natumba si Fidel at napahiga siya sa lupa. Fidel! Diyos ko, Fidel! Ano nangyari sa'yo? Maraming aswang sa gubat na to. Naroon sila sa kuweba. Inatake at pinagtulungan nila ako. Diyos ko, tatawag kami ng tulong para madala ka sa ospital. Hindi na kailangan. Alam kong hindi na ako magtatagal. Kunin niyo itong balaraw. Sa inyo ko ito'y pinagkakatiwala. Gamitin niyo ito sa pakikipaglaban sa mga aswang at sa pag-alis ng sumpang inilagay sa kanila. Pakiusap. Tapusin niyo ang misyong inumpisahan ko sa baryo ito. Hanapin niyo at putulin niyo ang punot dulo ng kaguluhan. Kapag nagawa yung patay ng aswang na siyang nangahawa sa mga tao nito, matatapos ang lahat. Pero hindi po namin kaya ang ginagawa niyo, Mang Fidel. Kaya niyo. Naniniwala kung kaya niyo. Basta't magtutulungan kayo. At parang awa niyo na, huwag niyong ipapakita sa tatay ko ang katawan ko. Ayokong malungkot siya ng sobra kapag nalaman niyang patay na ako. Hindi ka mamamatay, Fidel. Lumaban ka! Lumaban ka, Fidel! Lumaban ka! Inabot ni Fidel sa akin ang dalawang patalim na nalaman kong balaraw pala ang tawag. Pagkaabot niya ng mga yon sa akin, ay pumikit na siya at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Malungkot at natatakot na nagkatinginan kaming dalawa ni Eric. Hanggang sa biglang dumating si Mang Jose at tila hindi makapaniwalang nilapitan niya ang walang buhay na katawan ni Fidel. Iniunan niya ang ulo ni Fidel sa hita niya at lumuluha niyang hinaplos ang mukha nito. Anak ko! Anong ginawa nila sa'yo? Gumising ka, anak! Huwag mo kong iiwan, Fidel! Gumising ka para gawa mo na! Huwag mo kong iiwan! Hindi ko kaya, anak! Hinayaan namin na umiyak at magluksa si Mang Jose. Maging kami ni Eric ay naiyak na rin dahil ramdam namin ang pagkadurog ng puso ni Mang Jose sa pagkawala ng anak niya na matagal niyang hindi nakasama. Kahit hindi ako isang tatay ay alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay dahil nangyari na rin yun sa amin ni Eric nung sabay na namatay ang aming nanay at tatay. Kinaumagahan ay agad na inilibing ni Mang Jose si Fidel sa sementeryo. Marami ang nakipaglibing lalo na
nang nalaman nila na si Fidel pala ang misteryosong lalaki na nag-aalis ng pagiging aswang ng mga tao. Pag-uwi namin sa bahay, matapos ang libing, ay malungkot na naupo si Mang Jose sa labas ng bahay. Tinabihan ko siya at tinapik ko siya sa likod. Nangyari na ang kinatatakutan ko, Ando. Ito ang dahilan kung bakit tutulak ko sa pakikipaglaban ni Fidel sa mga aswang. Alam ko na darating ang panahon na mamamatay siya dahil sa tungkulin na pasan-pasan niya. Mang Jose, alam ko pong sobrang sakit para sa inyong pagkawala po ni Fidel. Pero alam ko rin po na habang buhay po siyang maaalala ng mga tao sa kabayanihan at pagsasakripisyong ginawa niya para po sa ating lahat. Yan din ang iniisip ko. Pero hindi ko pa rin mapigilang hindi masaktan. Bata pa ang anak mo na yun. At marami pa sanang pwedeng mangyari sa kanya. Napakasakit para sa akin na namatay siya sa ganung paraan. Basta tatang, nandito lang po kami ni Eric. Di ka po namin iiwanan at kung kailangan nyo na makakausap, ay huwag po kayong mahihiyang lumapit sa amin. Nang dahil sa pagluluksa ni Mang Jose, ay tila nawala na siya ng ganang gawin ang mga bagay na dati ay normal niyang ginagawa. Nilawakan namin ni Eric ang aming pangunawa dahil hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Isang umaga, habang abala si Eric sa paglalagay ng uling sa sako, ay lumapit ako sa kanya. Nadala ang 2 balaraw na binigay sa amin ni Fidel bago siya bawian ng buhay. Eric, sa itong sambalaraw mamayang gabi, magsisimula na tayo sa pagtugi sa mga aswang. Ha? Ano bang kaibangan niyan, kuya? Anong pagtugi sa mga aswang ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Fidel bago siya namatay? Gusto niya na tapusin natin ang misyon niya. Kaya nga pinagkatiwala niya sa atin itong mga balaraw niya, di ba? Pero wala naman tayong alam sa ganyang bagay, kuya. Saka hindi ka ba natatakot na baka matulad tayo kay Fidel? Baka mamaya niyan mamatay din tayo. Mas matakot ka kapag habang buhay kang minulto ni Fidel dahil hindi mo ginawa ang huling habilin niya. Lagot ka dun. Ha? Ganun ba yun? O nagbibiro ka lang, kuya? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo yun. Kasi sabi nila, kapag may hinabilin o hiniling ang isang tao na malapit ng mamatay, dapat gawin mo yun. Dahil kung hindi, nako po, talagang hindi ka lulubayan ng kaluluwa niya hanggat hindi mo ginagawa yung sinabi niya. O, anong gusto mo? Huwag makipaglaban sa mga aswang tapos forever mong kasama ang multo ni Fidel o tutulungan mo akong resolbahin ang problema ng baryong to. Sige, mamili ka. Doon na lang ako sa makikipaglaban sa aswang. Parang parang mas nakakatakot ang multo kumpara sa aswang eh. Pero sa tingin mo ba, kuya, papayag si Mang Jose na gawin natin yan? Hindi ba namatay ang anak niya nang dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang? Eh di hindi natin ipapaalam sa kanya. Kaya nga hindi ko pinapakita sa kanya ang mga balaraw eh. Buti nga at mukhang magulo pa rin ang isip niya. Kaya hindi siya nagtataka kung nasa ng mga balaraw ni Fidel. Basta ang focus natin ay ang alamin at punot dulo ng lahat ng to. Walang silbi ang pakikipaglaban natin sa mga aswang kung buhay pa rin yung aswang na nangahawa sa mga tao rito. Paano naman natin gagawin yung, kuya? May kutob ako na nakatira sa baryong to yung aswang na nangahawa. Kaya lahat ng tao rito paghihinalaan natin at babantayan natin ang galaw. Pati si Mang Jose? Siyempre, maliban kay Mang Jose, siraulo ka talaga. Paghihinalaan ba natin siya? Ang bait-bait niyang tao. Basta ganun ang gagawin natin at huwag kang matakot. Naisip ko rin kasi na baka ito na ang talagang dahilan kung bakit tayo napunta sa lugar na to, di ba? Baka tayong itinakda ng Diyos na tatapos sa problema ng baryong to. Naiintindihan ko ang takot ni Eric, Sir Blair. Maging ako kasi ay natatakot sa mga posibleng mangyari sa amin. Ngunit naniniwala ko na hindi ko dapat sayangin ang tiwalang ibinigay sa amin ni Fidel. Alam ko na kahit wala kaming karanasan ng kapatid ko pagdating sa ganung bagay, ay may nakita siya sa amin, kaya ipinagkatiwala sa amin ang kanyang mga balaraw. Nang mga sumunod na araw, ay madalas pa rin nasa loob lang ng bahay si Mang Jose. Kapag mag-isa siya ay kinakausap namin siya ni Eric at pilit namin siyang pinapasaya
Ngunit sadyang mahirap pasayahin ang isang taong nagluluksa. Kahit ang pagluluto ay hindi na nagagawa ni Mang Jose na dati ay araw-araw niyang ginagawa. Wala tuloy kaming magawa ni Eric kundi akuin muna ang gawain na yon. Isang gabi, wala kaming ulam kaya naisipan kong bumili na lang ng ulam kay Aling Puring. Ngunit nang magtungo ako sa karinderya niya, ay sarado na yon. Walang ang aga naman yatang magsarado ni Aling Puring ngayon. Ang mabuti pa siguro puntahan ko siya sa bahay niya at baka may natira pa siyang lutong ulam. Nasa likod ng karinderya ang maliit na kubo ni Aling Puring. Kakatok sana ako sa pinto nang marinig ko na parang umiiyak si Aling Puring sa loob. Umiral ang pagiging tsismoso ko, kaya sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Nakita ko nga si Aling Puring na umiiyak habang nakaharap sa litrato ng isang binata na nakasabit sa dingding. Sigurado ko na yun ang anak niyang namatay. Anak, malapit ko na kayong maipaghiganti ng tatay mo. Patay na ang pakialamerong anak ni Jose. Kaya wala nang sagabal sa gusto kong magyari sa baryong ito. Hindi magtatagal ay magiging aswang na ang lahat ng nakatira dito. At kapag nangyari yun, ay gagawin ko silang mga alipin. Papahirapan ko sila at ipaparanas ko sa kanila ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Konting hintay na lang, anak. Konting hintay na lang. Labis akong nagimbal sa mga narinig ko. Malinaw kasi na si Aling Puring pala ang aswang na nangahawa ng pagkaaswang sa mga tao. Aalis na sana ako, pero lumapit si Aling Puring sa nakasalang na kaldero sa kalan. Kumuha siya ng kutsilyo at gamit yun ay sinugatan niya ang sarili niyang palad. Hinayaan niyang pumatak ang dugo niya sa niluluto niya sa kaldero at umusal siya ng mga salitang hindi ko mawarian kung anong lingwahe. Walang kaalam-alam ang mga tao rito na ako ang aswang na nangahawa sa kanila. Wala silang kaalam-alam na sa bawat pagkain na niluto ko na kinakain nila ay magiging kagaya nila ko. Kinikilabutang napaatras ako, Sir Blair. At saka malas-malasan ay may natapakan akong tuyong sanga na lumika ng ingay. Narinig ko ang malalakas na yabag ni Aling Puring. Nagmamadali akong tumakbo palayo bago pa ako makita ni Aling Puring. Hindi nagtagal ay nakauwi na ako. Tagaktak ang pawis sa aking muka at habol ko ang aking paghinga. Oh, kuya, bakit parang hinabol ka ng aswang? Oh, nasaan na yung ulam na binili mo? Mang Jose, Eric, hindi kayo maniniwala sa nalaman ko. Si Aling Puring, isa siyang aswang. Ano ka mo? Pati si Puring naging aswang na rin. Hindi po. Makinig kayo, ang ibig ko pong sabihin, siya ang aswang na nangahawa ng pagiging aswang sa mga tao. Hoy, magdaan-daan ka sa sinasabi mong yan, Anjo. Imposible ang sinasabi mo dahil kilala naming lahat si Puring at hindi siya isang aswang. Siguro po magaling po siya magtago kung sino talaga siya. Kaya hindi kayo maghihinala sa kanya. Pero sigurado po ako sa narinig at nakita ko, hinahaluan po ni Aling Puring ng dugo niya ang pagkain tinitinda niya. At kung sino po ang kakain nun ay magiging aswang. Pero kung totoo yung sinabi mo, kuya, ba't hindi tayo naging aswang? Hindi ba kumain na rin tayo sa karinderya niya? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro sinuwerte lang tayo na ang pagkain na nakain natin ay hindi niya nahaluan ng dugo niya. At base sa pagkakaintindi ko sa mga sinabi niya, ay nagiganti siya sa mga tao rito dahil hindi siya tinulungan ng mga tao rito nung kailangan dalhin sa ospital ang anak niya. Mang Jose, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako basta gumagawa lang ng kwento. Mabuti nga po't nakatakbo agad ako bago pa niya ako nakita eh. Hindi agad nakapagsalita si Mang Jose at ramdam ko na pinag-iisipan niya ang mga sinabi ko. Maya-maya pa ay diretso siyang tumingin sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi mo sa akin, Anjo. Pero gusto kong mapatunayan kung totoo nga yan. Gusto kong malaman kung talagang
Si Aling Puring ang nangahawa ng pagiging aswang. Maniwala po kayo sa akin. Bakit ba nagdududa kayo sa mga sinasabi ko? Dahil kailangan ko muna ng ebidensya. Matibay na katibayan na isa siyang aswang. Bakit, Mang Jose? Hindi pa po ba ebidensya ang mga narinig at nakita ko? Hindi na nagsalita si Mang Jose. Medyo nalungkot ako dahil hindi siya lubusang naniwala sa akin. Ngunit kahit paano ay nagkaroon ako ng konting pag-asa dahil nalaman ko na kung sino ang totoo naming kalaban. Kinabukasan ay ginabi na kami ni Eric sa trabaho namin sa pagawaan ng uling. Habang naglalakad kami pauwi ay tinalasan ko ang aking pakiramdam dahil natatakot ako na baka biglang may aswang na umatake sa amin. Kuya, sigurado ka ba talaga na si Aling Puring yung aswang na nanghahawa ng pagkaswang sa mga tao? Oo nga, siguradong sigurado. Kilala mo ako, Eric. Hindi ko ugaling gumawa ng kwento. Alam ko na mahirap paniwalaan na si Aling Puring ang punot dulo ng kaguluhan sa lugar na to. Pero yun talaga ang totoo. Naiinis nga ako kasi parang ayaw maniwala ni Mang Jose sa akin. Gusto niya pa talaga ng ebidensya. Naiintindihan ko naman si Mang Jose. Matagal niyang kilala si Aling Puring kaysa sa atin. Kaya ganun ang reaksyon niya nang sinabi mo yun. Pagdating namin sa bahay ay nakapwesto na si Mang Jose sa pagkainan. May isang mangkok ng umuusok na nilagang baboy sa lamesa at may kalamansi sa tabi nun. Dahil sa gutom ay agad kaming umupo ni Eric para kumain. Pero nang akmang sasandok na ako ng kanin ay biglang nagsalita si Mang Jose. Huwag niyong kakainin yung ulam. Dahil binili ko yan kay Puring. Anak ng toko naman, Mang Jose, oo. Bakit kayo bumili ng ulam sa kanya? Nakalimutan niyo na po ba sinabi ko kagabi? Kailangan ko pa po bang ulitin yun? Hindi ba sabi ko ay gusto ko ng ebidensya sa mga sinabi mo? Yan ang ebidensyang sinasabi ko. Ho? Ano po bang ibig niyo sabihin? Hiniwa ni Mang Jose ang kalamansi at pinigaan niya ang nilagang baboy. Hindi kami makapaniwala ni Eric dahil para kaming namamalikmata. Naging karne ng tao ang karne ng baboy at napasigaw kami nang dahil sa sobrang gulat. Kuya, tignan mo. Naging karne ng tao yung nilaga. Alam ko, nakikita ko tindi ako bulag. Ngayon, nakuha ko ng ebidensyang gusto ko. Kung ganon, ay totoo nga ang mga sinabi mo kagabi, Anjo. Si Puring nga ang aswang na nangahawa ng pagiging aswang sa mga tao. Kung ganon, siya rin ang dahilan kung bakit ako nawalan ng anak. Alam ko pong galit ka ngayon, pero wag po kayong gagawa ng isang bagay na sa huli ay ikakapahamak niyo po. Ano bang gusto mong gawin ko, Anjo? Ang manahimik lang, kahit alam ko na kung sino ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Oo, galit si Puring sa amin dahil wala kaming nagawa nung kailangan niya ng tulong. Pero hindi rin tama na gawin niya ito sa lahat ng tao sa baryong ito. Pupuntahan ko siya ngayon at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kasamaang ginawa niya. Tama po si Kuya. Mang Jose, huwag niyo po munang kausapin si Aling Puring. Mas mabuti po na mag-isip muna tayo ng plano. Humingi po tayo ng tulong kay Kapitan. Hindi ko na kaya maghintay pa. Gusto ko nang harapin si Puring ngayong gabi. Huminahon po kayo, Mang Jose. Hayaan mong kami ni Eric ang gumawa ng gusto mong gawin. Tumigil kayo. Dito lang kayo at ako ang haharap sa aswang na yon. Galit na tumayo si Mang Jose. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa pinto habang nakasunod kami sa kanya ni Eric. Pagbukas niya ng pinto ay natigilan kaming lahat nang nakita namin si Aling Puring na nakatayo sa labas. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa amin. Sa palagay niyo ba, ay hindi ko alam na nagpunta ang lalaki yan sa bahay ko kahapon? At doon ay nalaman niya ang sikreto ko. Hindi ako makakapayag. Nahahadlangan niyo ang aking paghihiganti. Hoy! Tanda! Hindi ko sinasadya na marinig ang mga sinabi mo, ha? Malay ko bang may ganyang sikreto ka pala? Wala kang karapatang magigante, Puring. Hindi namin kagustuhan na mamatay ang anak mo ng gabing yon. Sadyang wala lang talaga kaming maitutulong sa'yo. Kaya wala kaming nagawa. Kung sino man ang dapat na magiganti ay ako yun.
Dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa isang ina ang mawala ng anak. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin na wala akong karapatang magigante. Kahit na anong sabihin mo, Jose, hindi na maaalis ang galit sa puso ko at ang kagustuhan kong maghigante. Habang abala sa pag-uusap sina Mang Jose at Aling Puring, ay pasimple kong kinuha ang mga balaraw na nakatago sa mga damit namin ni Eric. Palihim kong inabot kay Eric ang isang balaraw at pinanlakihan ko siya ng mata. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka sa plano mo, Puring. Handa kong tapusin ang sinimulan ni Fidel. At ano namang laban ng isang mahinang matandang kagaya mo sa isang aswang na katulad ko? Ipapaalala ko lamang sa iyo, Jose, na hindi lang ako ang makakalaban mo rito, kundi pati na ang mga aswang na wala ng pag-asa para maging tao ulit. Hindi ako natatakot sa iyo. Kung kailangan kong magbuwis ng buhay kagaya ni Fidel, ay handa kong gawin yon. Kung ganon, kumanda ka na sa kamatayan mo at damay na rin ang dalawa mong alaga. Sa mismong harapan namin ay nagbago ng anyo si Aling Puring. Mula sa tila napakabait na matandang babae, ay naging isa siyang mabangis na aswang. Kahindik-hindik ang itsura niya, lalo na ang mga mata niya na parabang bola ng apoy na nagbabaga dahil sa labis na puot. Papatayin ko kayong lahat. Kamatayan ang dapat sa inyo dahil kayo ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Eric, Anjo, huwag kayong lalabas ng bahay. Ako ang haharap sa aswang na ito. Kami ang harap sa kanya dahil kami po ang pinagkatiwalaan ni Fidel sa tungkulin na to. Sandali lang. Bakit nasa inyo ang mga balaraw ni Fidel? Saka na po kami magpapaliwanag kapag natalo na po namin ang aswang na yan. Eric, tara na. Gawin na natin ang pinapagawa sa atin ni Fidel. Hinayaan kami ni Mang Jose na lumabas ng bahay at humarap sa aswang. Nagngangalit ang ngipin ng aswang habang nakatingin sa amin. Sa tingin niyo ba ay kaya niyo ako? Hindi dahil matanda na ako ay mahina na ako. At hindi dahil may kapangyarihan kayong sandata ay mapapatay niyo na ako. Mas malakas ako kumpara sa inyong dalawa. Napakarami mo namang sinasabi. Ipakita mo na lang sa amin yung lakas na sinasabi mo. Nauna akong sumugod sa aswang habang si Eric ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Nang umatake sa akin ng aswang ay sinubukan ko siyang saksakin, ngunit nagawa niya akong sunggaban. Pahiga akong bumagsak at pumaibabaw sa akin ng aswang. Nabitiwan ko ang balaraw at agad kong hinawakan ang mga kamay niya upang pigilan siya sa kung anumang pag-ataking gagawin niya. Ang lakas ng loob ng kalabanin ako! Isasama ko kayo sa mga papatayin ko sa baryong ito! Eric, tulungan mo ako! Huwag kang tumayo dyan! Kapag ako namatay dahil sa aswang na to, mumultuin kita habang buhay, tandaan mo yan! Doon na parang natauan si Eric. Tumakbo siya palapit sa aswang at ibinaon niya ang balaraw sa likod nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang na naging dahilan para lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Lahat ay nagimbal nang makita nila na nakikipaglaban kami ng kapatid ko sa aswang. Nang lubayan ako ng aswang, ay kinuha ko ang balaraw at tumayo ako. Wala ka ng takas ngayon, Aling Puring. Alam na ng lahat ng tao kung ano ka. Kung ganon, papatayin ko kayong lahat. Wala akong ititirang buhay sa inyo dahil yun ang nararapat sa mga taong walang pakialam sa kanilang kapwa. Nang sinubukang umatake ng aswang sa mga tao, ay hinabol namin siya ni Eric. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ko sa batok ang aswang. Ramdam ko na may kakaiba sa balaraw dahil bawat sugat na natatamo ng aswang gamit yun ay halatang labis na nagpapahina sa kanya. Napaluhod ang aswang at inatake siya ni Eric. Malakas na tinadyakan ni Eric sa muka ang aswang. Nang mapatihaya yon sa lupa, ay sabay sana naming sasaksakin ng aswang. Ngunit bumalik sa pagiging tao ang anyo ng aswang.
Natigilan kami ni Eric at nagdalawang isip kami kung kaya ba naming patayin si Aling Puring habang hinang-hina na ito. Eric, Anjo, tama na! Hindi nyo kailangan dungisan ang mga kamay nyo sa pagpatay sa aswang na yan. Pero sabi niyo po, gusto niyo magiganti, di ba? Kami na po ang gagawa nun para sa inyo. Hindi ganyang klase ng pagiganti ang gusto ko. Ano bang katrabahan dyan, Jose? Ito na gusto mong mangyari, di ba? Gusto mo akong patayin dahil ako ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Isa pa, wala na akong dahilan para mabuhay pa dahil wala na akong mukhang ihaharap sa lahat ng tao rito. Alam nyo na ang sikreto ko. Kaya, patayin nyo na lang ako. Hindi mo kailangan mamatay. Ang gusto ko ay umalis ka na sa baryong ito at huwag ka nang magbabalik kahit kailan. Gusto kong habang buhay kang uusigin ng konsensya mo sa lahat ng mga kasamaang ginawa mo. Bumakas ang takot sa muka ni Aling Puring nang unti-unting lumapit sa kanya ang mga kalalakian na may dalang iba't ibang sandata gaya ng itak, sibat at pamalo. Kahit nangihina ay nagawang tumayo ni Aling Puring at tumakbo siya palayo habang panay ang lingon niya sa likod. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik! Kapag nakita pa namin, papatayin ka na talaga namin! Tandaan mo yan! Tama na, Anjo. Tama na. Malakas ang kutob ko na hindi na magpapakita rito si Puring. Ang gusto ko malaman ay kung bakit nasa inyo ni Eric ang balaraw ng anak ko. Kasi po Mang Jose, bago po bawian ng buhay si Fidel, pinagkatiwala niya po ang mga balaraw sa amin ni Eric. Hindi nga po namin alam kung bakit kami ang napili niya o baka sadyang dahil kami ang nasa tabi niya ng oras na yun bago siya mamatay. Kumbagay wala na siyang choice kundi ibigay sa akin ang mga to. Nabanggit din po sa amin ni Fidel na merong mga aswang sa isang kuweba sa gubat. Sila po yata yung mga aswang na wala ng pag-asang bumalik sa pagiging tao. Kung ganun, hindi pa tapos ang misyon nyo sa baryong ito. Dahil sigurado ko na hindi basta lang binigay ni Fidel sa inyo mga balaraw. Malinaw na may tiwala siya sa inyong magkapatid. At sa inyo niya ipinasa ang tungkuling hindi pa niya natatapos. Matapos yun, ay nagtulungan kami ni Eric upang ubusin ang mga aswang na nagtatago sa loob ng kuweba. Ginamit din namin ang balaraw upang maibalik sa pagiging tao ang mga taong naging biktima ng sumpa ni Aling Puring. Nang tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa baryo, ay nagdesisyon kami ni Eric na manatili sa piling ni Mang Jose dahil kahit hindi namin siya kadugo, ay ipinakita niya sa amin ang pagmamahal at pag-aaruga na matagal na naming hinahanap. At dahil sa mga nangyari, napatunayan ko na hindi lahat ng hirap na nararanasan ng isang tao ay parusa galing sa Panginoong Diyos. Kung minsan, ang mga pagsubok ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na layunin natin sa buhay. Sa kasalukuyan po, Sir Blair, ay pareho na po kaming may sariling pamilya ni Eric at hanggang ngayon ay nagtutulungan pa rin kaming dalawa sa lahat ng mga problema na pinagdadaanan namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Blair. Maraming salamat po sa inyo at maging sa mga tagapakinig mo na sinamahan ako hanggang dulo ng aking kwento. Sana po ay may aral kayong napulot mula sa aking karanasan at nawa ay maging ligtas po tayong lahat sa lahat ng oras. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.